kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan. Pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Kamsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. Well, una sa lahat, super sinungaling Oh. si Congressman Leviste. Mm. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, kanina umaga, at sa kabilang istasyon, ang sabi niya, Congressman Terry Ridon may 150 million road project insertions sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Pag-uusapan natin itong matinding revelasyon ni Congressman Leandro Leviste mga kababayan. Opo, at dito po kasi nung nakakaraan na nagpahayag siya na meron siyang nakuhang files mula po sa opisina ni ex DPWH Yusek Catalina Cabral, mga kababayan, ay nabanggit niya na maraming mga congressman at mga senador ang may insertions sa DPWH budget, mga kababayan. At dahil sa pahayag na ito, itong si Congressman Terry Ridon ay mayroong sinabi at parang naghahamon na sabi niya ay bakit hindi pa niya ilabas? Bakit hindi pa niya isiwalat para nang sa ganon ay malaman ng publiko kung sino-sino yung mga binabanggit niya na mga opisyales, mga congressman at mga senador na mayroong insertion sa DPWH budget, mga kababayan. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, binanggit na po at pinangalanan ni Congressman Leandro Leviste ang isa doon sa interview niya sa programa ni Manong Ted Filon ay nakiusap pa nga nakiusap pa. Ang pakiusap niya, pwede ba akong magbanggit ng isang pangalan lang, sabi niya. Ang binanggit niyang pangalan dito, mga kababayan, ay walang iba kundi si Congressman Terry Ridon, mga kababayan, na di umano ay merong 150 million na insertion sa budget ng DPWH. Mga kababayan, kung narinig ninyo mga kababayan at napanood, nakita nitong mga nakakaraang panahon, mga kababayan, napakaingay nitong si Congressman na Terry Ridon. Kung ano-ano yung mga ipinipilit niya na imbestigahan na kahit hindi naman dapat imbestigahan sapagkat pinakikinabangan ng mga tao, ng mga mamamayan, gusto niyang imbestigahan. At gusto niyang idawit, gusto niyang ikonekta ang investigasyon sa nakaraang administrasyon, mga kababayan. Opo. Isa po itong congressman na ito na sobrang ingay pagdating po sa mga pagkakamali o kaya nakita niya di umanong pagkakamali sa nakaraang administrasyon. Pero pagdating sa flood control anomaly o kaya flood control scandal na nangyaring nakawan sa Kabanang Bayan, mga kababayan, wala siyang imik. Opo, hindi man lang siya makapagsalita tungkol dun sa kanyang mga kasama na involved at kasangkot dito sa flood control scandal, mga kababayan. Dito, pinangalanan ngayon siya ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Mabuti siguro panoorin natin ang video ito para nang sa ganun ay makita natin at malaman itong sinasabi natin. Ito po video, pakinggan natin.
Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Yun. Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang Yan. listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Yan na. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. Yun po mga kababayan, narinig po natin yung interview ni Manong Ted Filon kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. At dito nga po, kung inyong pakikinggang mabuti, kasi nag-react si Congressman Terry Redon dahil dito sa pahayag ni Congressman Leviste, mga kababayan. Medyo nagkakaroon po ngayon ng umpugan, banatan, at nagkakaroon ng digmaan itong dalawang congressman na ito. Ang sabi naman ni Congressman Terry Redon sa kanyang interview naman dito sa isang istasyon, mas mabuti siguro panoorin natin at bibigyan natin ng parehong reaksyon itong dalawang video ito. Ito, pakinggan natin to. Pero una sa lahat, super sinungaling Oh. si Congressman Leviste. Kasi sa dalawang programa, sa programa po sa News 5, kanina umaga, at sa kabilang istasyon, ang sabi niya, Congressman Terry Redon may 150 million road project insertions sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. So kaya nga, ang una kong reaction doon, paano naman ako magkakaroon ng insertions? Kung hindi pa ako congressman, ngayong taon lang ako pumasok bilang kongresista muli. Yung pong budget na pinag-uusapan po ito, whether it's a proposal, whether it's an insertion, an amendment, 2024 po binuo. Hindi pa ho ako kongresista rito. So basically, ano yung pinagsasasabi ni Congressman Leviste na ako daw po ay may 150 million insertion dito po sa Camarines Sur. So bigla siyang umatras. Ang sinasabi niya ngayon, hindi. Bicol Saro Party List ang meron pong proyekto pong ito. Pero wala na, touch move na yun kasi nagsinungaling na siya eh. Nang sabi niya, ako mismo daw po merong insertion na 150 million. So yun po mga kababayan, yung pahayag naman ni Congressman Terry Redon bilang tugon o sagot doon sa sinabi ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Itong si Congressman Terry Redon, akala ko'y matalino ito, mga kababayan. Pero hindi pala niya naintindihan, hindi pala niya naunawaan yung sinasabi ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Kung makapagsalita itong congressman na ito, akala mo talaga napakagaling eh. Oo, sa mga interview niya, lagi siyang kino-cover. Ito namang mga mainstream media naman, lagi nilang kino-cover ito, lagi nilang hina-highlights ang mga lahat ng sinasabi ng taong ito na tila baga napakahusay at napakagaling nito. Napakasimple po yung sinasabi ni Congressman Leviste doon sa kanyang interview. Ang tinutukoy niya doon, Congressman Terry Redon, makinig ka po, para lang sa ganun, baka sakaling makatulong ako at maunawaan mo ang mga bagay-bagay. Ang itinitindi ni Congressman Leandro Leviste rito, yung Saraw Party List
o Bicol Party List. Sa raw Bicol Party List ba yun? Yung party list ang pinag-uusapan dito. Yun yung kanyang itinitindi rito. Hindi mo ba na-gets yun? Gusto mo ulitin ko yung video para mag-gets mo kung paano niya ipinaliwanag? Sige ha. Eto mga kababayan ha. Uulitin ko yung video na interview ni Manong Ted kay Congressman Leandro Libiste. Pakinggan nyo mabuti ha. Yung sinabi niya rito. Para lang sa ganun, makita natin ha kung sino nagsisinungaling. Ito po yung video ha. Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito. Yeah. Over the weekend kasi, may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro isa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko, so pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road Bicol project Saro insertion Party List. sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. So yun po mga kababayan, malinaw po yung sinabi ni Congressman Libiste. Ang tinutukoy niya rito mga kababayan, yung Bicol Saraw Party List. Yun yung pina-check niya. Kung gusto nilang tsakin, gusto nilang siguruhin, gusto nilang ma-confirm, dapat tignan nila anya ito. Kung mayroong tinanggap at kung natapos ba yung proyekto na na-award sa Saraw o Bicol Saraw Party List mga kababayan. Congressman Redon, naintindihan mo na ba yon? Napakahusay mo kasi. Napakagaling mo. Simpleng paliwanag, hindi mo na-gets. Kaya inulit ko para nang sa ganun ay maintindihan ng ating mga kababayan. Mga kababayan, nakikita nyo po, lumalabas na po yung mga katotohanan. Itong mga umaalingaw-ngaw noon, akala mo'y napakalilinis, hindi makabasag pinggan. Sila pala itong may malaking insertion sa budget ng DPWH, mga kababayan. Dapat imbestigahan ito, isama ito sa ICI o sa amang investigasyon, Blue Ribbon, mga ganon, para lang sa ganon, matanong nila. Kung ito bang mga sinasabi dito na mga halaga, mga budget, nagawa ba ito? Nai-award ba ito sa kinauukulan? Baka kung saan-saan napunta ito, mga kababayan. Ano po? Mga kababayan, kung ako hindi naman sa tinitimbang po kasi natin Kung ako mismo dito ako kay Congressman Leandro Libiste. Kasi ito congressman na ito, mga kababayan, simulat sa poll, napakabata po nito pero lumalaban po ito sa korupsyon. Siya po ang isa sa mga nag-i-expose sa mga nangyayaring katiwalian sa ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa House of Representatives, mga kababayan, mga congressman. Kayo po, mga kababayan, tanungin namin kayo, kung kayo po pamimiliin, kanino kayo maniniwala at magtitiwala? Dito ba kay Congressman Terry Redon o kaya dito kay Congressman Leandro Libiste, mga kababayan? Kayo po nakakaalam niyan, mga kababayan. Kayo po ang huhusga tungkol sa bagay na yan. Marami pa.
Marami pa po itong ilalabas ni Congressman Liviste. Sabi nga niya doon sa isang interview pa niya lahat ng senador, kasama na niya yung aking nanay, meron daw siya ito naman si Senator Ping Lacson, hindi kasamaan niya yung mga bagong halal na senador. Senator Ping Lacson, baka kasama po yung mga dati ng senador na tumakbo ulit bilang senador. Baka yan ay mga kasama. Natatandaan ko na message ni Yusik Cabral si Senator Tito Soto tungkol dyan sa mga proyekto na yan, mga kababayan. Oo, parang naguhugas kami na itong si Senator Ping Lacson. Si Senator Rodante Marcolita, sigurado yan dahil bagong salta lang yan sa Senado, mga kababayan. Tsak na wala siyang kinalaman dyan. Oo, itong makikita natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Itong nangyaring ito kay ex-undersecretary Cabral, mga kababayan, marami pang lalabas dyan. Marami pang mga lihim na lilitaw at lalabas dyan. Ilalantad kayo, mga tiwali, mga nasa pwesto na puro katiwalian ang ginagawa ninyo. Ilalantad kayo, sigurado yan. Gagawa at gagawa ng paraan ang nasa taas para malantad kayong lahat. Mga kababayan, yun lang ang aming maipaglilingkod po sa inyo sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at happy holiday sa lahat po ng aming mga taga-subaybay sa ating munting programa at sa lahat ng mga kapatid po na nakatutok, nakasubaybay po sa atin, nagtitiyaga sa atin. Advance Happy New Year po sa inyong lahat, mga kababayan at mga kapatid.